Tambay ba kayo ng TikTok? Malamang nababasa nyo na rin ito sa kung saang comment section. O kaya ay nakikigaya rin ba kayo? Oh yeah, Battle of Yultong. He, pero teka, ano ba yun? Ang trending na Battle of Yultong. Alam niyo bang totoong nangyari sa ating kasaysayan? Nagsimula ang lahat nung makapagbitaw ng hindi magandang komento online ang isang Koreano tungkol sa mga Filipino na nag-udyok sa mga keyboard warrior nating kababayan na hukayin sa alaala ang digmaan noong dekada 50 na tinuguri ang Battle of Yultong. Matapos ito, humingi rin naman ng paumanhin ang Koreano. Kung ganoon, ano ang koneksyon natin sa Pilipinas? Makakasama natin sa AHA si Professor Melanie Turingan, Doctor of Philosophy in Philippine Studies, para bigyan tayo ng konting kaalaman. Ayon sa kasaysayan ng mundo, may hidwaan noon sa pagitan ng North Korea at South Korea na nagresulta sa digmaan na tinawag na Korean War mula June 1950 hanggang July 1953, kung saan kakampi ng North Korea ang bansang China, habang sumanib naman sa South Korea ang Amerika at United Nations. Ang history talaga niyan ay nung panahong yun, ang UN General Head ay si Carlos Romulo. So dahil nagkaroon tayo ng napakataas na posisyon sa United Nations, naging isa yon sa adhikain niya na sana yung Pilipinas magpadala sila ng representative upang sumuporta sa adhikain ng United Nations para sa kapayapaan. So katulong ang Amerika at ilang mga bansa tulad ng Turkey at Puerto Rico. Bahagi lamang ng mahigit 3 taong Korean War ang Battle of Yultong. Nagtagal ito mula Abril 22 hanggang Abril 23 noong taong 1951. Labanan sa pagitan ng 10th Battalion Command Team na pinadala ng Pilipinas laban sa mga komunistang Chinese, North Korean military officers. 900 to 1,000 contingents yung pinadala ng Pilipinas, Tapos sa hindi matatawarang 40,000 Chino at North Koreans. Hango raw ang bansag na Battle of Yultong sa pangalan ng lugar na pinangyarihan ng bakbakan. Kasi yung area kung saan makikita yung Yultong Hill ay halos nasa boundary na ng 38 parallel. So yun yung hatian sa pagitan ng North and South Korea. So since mas malaki ang North kesa sa South, mas marami rin talagang mga Chinese na kasama para makapasok doon sa teritoryo ng mga Allied powers. Sa kabila ng pagiging dehado sa numero, may ilang factor pa raw na nagpahirap sa mga mandirigmang Filipino. Sila yung pinaka hindi prepared, prepared kasi meron silang kakayahan, mga officers sila, mga military men sila. Pero pagdating doon, ang unang naging trial sa kanila ay malamig. So yung kasanayan sa damit sa Pilipinas ay hindi doon, Tapos pinangakuan sila ng training ng US, doon sa mga advanced technologies, pero since lumalaban na yung US, naiwan sa kanilang teknolohiya, di sila marunong. So nag-training sila. Dito rin naman daw lumabas ang talino ng mga Filipino. Dahil hindi man pamilyar sa kanila ang lugar, ay nagawa nila itong pag-aralan. At may magpapatotoo raw sa mga kwentong yan dito sa AHA. Dahil nahanap namin ang isa sa 900 Filipinong ipinadala noon sa giyera sa Korea. Dito sa Tarlac. Siya si Lolo Simeon. Sa edad niyang 94, sariwa pa rin daw sa kanya ang mga pinagdaanan niya noong Battle of Yultong, na madalas siyang ikwento sa kanyang mga anak at apo. Nag-start po yan, nagtrabaho po kasi sa ospital. Tapos mga sundalo po doon. So doon po siya na-encourage na mag-volunteer. Voluntarily lang po yung pagsusundalo niya. Tapos yun po, nilagay po siya sa posisyon na yon. Pangarap daw ng ama ni Lolo Simeon na siya ay maging sundalo. Kaya lakas loob niya raw, i-volunteer ang sarili. At ang unang giyera na kinabilangan niya, ang Battle of Yultong. 20 years old. Medical aid man ako. Yan ang trabaho ko, mag-first aid bago makarating yung
pasyente, ako muna ang gagamot bago makarating sa doktor. Kukuha ako ng panyo, tatalian ko dito. Pagkatapos isuot ko dito yung kamay niya. Dadapaan ko hila. Hindi raw niya malilimutan ang nakabibing ingay ng isang gera. Meron kaming automatic na yung machine gun. Nilagyan namin ng mga series yun na dilata. Pinalihan namin. Basta magkalatsing yun, babarilin na. Di malalaki yung mga pine tree. Pag magkanyon sila, matabas yun, bagsak yung malaking ulo ng pine tree. Tinatayang mga 11 to 15 no, na Filipino leaders ang namatay. Noong mga oras nga raw na yon, tila tinanggap na lang ni Lolo Simeon na hindi na siya makakauwi pa ng buhay sa kanyang pamilya. Medical service po kasi siya. Ang sabi po niya, sila yung target. Parang sila yung tina-target nila para wala nang makapaggagamot sa iba pang mga sundalo. So sobrang delikado rin po ng buhay nila since sila yung target. Parang kailangan din niyang isipin kung paano siya mabubuhay and at the same time, paano niya tutulungan yung mga kasamahan niya na mabuhay din. Pero sa kabila ng takot, ang panata raw nila noon. Walang susuko noon. Ayon nga sa ilang historian, ang pinakamalakas daw talagang sandata noon ng mga Filipino ay ang tapat. Tatlong area yun triangle siya. So, dun sa isang end, unang pinasok Turkish block, nag-fail. Sumunod Puerto Rican block, nag-fail. Susunod na yung Pilipinas, halos failure. Pero dahil matapang sila Arsiaga, sumugod sila, no, hindi in-anticipate ng mga Chinese na na hindi handa. And unknowingly, merong ding nagbabantay doon sa taas ng terrain na nag-watch over sa nangyayari sa baba. So, caught off guard yung kalaban even if mas marami sila. Kaya wala silang choice kundi mag-retreat. Sa 2 araw na bakbakan, 9 na raang Filipino kontra sa 40,000 mga kalaban. Ang nagwagi sa labanan sa Yultong ay ang mga Pilipino. Yung mga Pilipino kasi very emotional, no? So emotion bound. So sanhi ng pagmamahal at pagturing sa mga kakampi bilang pamilya. Gagamitin natin yung pagkamatay nila para mas tumapang tayo. Kaya matapos ang Battle of Yultong, kasamang inuwi ni na Lolo Simeon ang karangalan ng ating bansa. Mula noon, hindi na raw itinuloy ni Lolo Simeon ang pagsusundalo. Sa halip ay ibinuhos niya ang atensyon sa pamilya at naghanap ng ibang libangan. Pero ipinagmamalaki raw niya na ang una at huli niyang gera talaga namang makasaysayan. At ang natitirang remembrance niya mula sa Battle of Yultong, ang kanyang dog tag na iniregalo na raw niya sa kanyang apo. Para saan nga ba ang dog tag? Sa usaping military, nagsisilbi itong identification tag ng isang mandirigma na parte ng kanyang uniforme. Na bakit ito mahalaga? Nagsisilbi rin itong pagkakakilanlan o identity ng isang sundalo para kung sakaling masawi siya sa digmaan, madali pa rin siyang matutukoy at makikilala at maibabalik sa mga mahal niya sa buhay. Magandang pag-aralan yung Battle of Yultong kasi sa Philippines, nasanay tayo na ang mga sineselebrate natin ay palaging kasawian. No? So, imagine, April 9 ay holiday, Day of Baylor, maganda po siyang alalahanin kasi araw ng kagitingan. Pero yung araw na yon ay tumapat sa Fall of Bataan, kung saan halos 10,000 Pilipino ang namatay, nagdusa sa gutom at kahirapan sa haba ng nilakad, no? Mula Mariveles hanggang Pampanga hanggang Tarlac. Ito ay isang mahalagang aspect ng kasaysayan kasi ito ay success, no? Hindi man direktang pinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas, subalit bilang kaisa na magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Para kay Lolo Simeon at sa iba pang mga Filipino lumaban sa Battle of Yultong, salute!